Former President Rodrigo Duterte ipinagdiinan na haharapin niya ang warrant ng ICC. Ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes na handa siyang harapin ang warrant of arrest na ipinalabas ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng mga alegasyon hinggil sa madugong kampanya laban sa droga na isinagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, iniimbestigahan ng ICC si Duterte sa mga posibleng paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kanyang war on drugs. Subalit, hindi ito naging dahilan upang siya'y matakot o umatras. Sa isang panayam sa GMA Integrated News, sinabi ng dating Pangulo na tutugunan niya ang isyu ng may tapang at hindi tatakas mula sa pananagutan. I would say that not really appear or non-appearance but I will deal with the problem directly as a lawyer. Gagamitin ko na yung pagkaabogado ko, ang pahayag ni Duterte. Ayon sa kanya, ituturing niya ang kaso bilang isang legal na isyu na nangangailangan ng propesyonal na atensyon at hindi bilang isang personal na pag-atake. Dagdag pa ni Duterte, kung sakaling magdesisyon siyang magtago, hindi ito mangyayari sa ibang bansa. Tsaka kung magtago ako, hindi ako magtago sa ibang lugar. Diyan ako sa Pilipinas. Diyan mo ako hindi makita, ang sagot ni Duterte, na may halong biro. Ipinakita niya rito na determinado siyang manatili at harapin ang anumang legal na isyu sa sariling bayan. Ang pahayag ni Duterte ay lumabas habang inaasahan ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa kanyang pagbisita sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Matapos ang kanyang pag-alis, nagsimula na ring mag-viral ang mga usap-usapan hinggil sa posibleng mga hakbang na gagawin niya kaugnay ng mga isyong ibinabato sa kanya ng ICC, ang desisyon ni Duterte na gamitin ang kanyang kaalaman. Bilang isang abogado ay nagpapakita ng kanyang pagiging matatag at handang ipaglaban ang sarili laban sa mga akusasyon na inilabas laban sa kanya. Sa kabila ng mga seryosong investigasyon, tila wala siyang balak na umatras at nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging tapat sa proseso ng batas. Ang war on drugs na pinangunahan ni Duterte ay nagdulot ng matinding debate sa buong bansa at sa buong mundo. Maraming mga kritiko ang nagsasabing ang mga hakbang na ito ay nagresulta sa hindi mabilang na kaso ng extrajudicial killings at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao. Gayunpaman, patuloy na itinatanggol ni Duterte ang kanyang administrasyon at ipinagmamalaki ang mga hakbang na ginawa nila upang labanan ang iligal na droga sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ang International Criminal Court, ICC, ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga alegasyon ng human rights violations. Partikular na sa mga insidente ng pagpatay at iba pang uri ng pang-aabuso na nangyari sa panahon ng kampanya laban sa droga. Noong 2019, nagdesisyon ang ICC na simulan ang pagsusuri sa mga akusasyon laban kay Duterte, at kahit na nagdesisyon ang Pilipinas na umalis sa kasunduan ng ICC, ipinagpatuloy pa rin ng korte ang kanilang investigasyon. Sa kabila ng mga isyong legal, patuloy na sinusubok ni Duterte ang mga hadlang na ipinapakita sa kanya. Ang kanyang pananaw sa isyu ay nakatuon sa pagtatanggol ng kanyang mga aksyon at pananaw bilang isang lider, habang tinatanggap ang mga legal na proseso na maaaring ipataw sa kanya. Ang kanyang pagharap sa ICC ay isang mahalagang hakbang na magbibigay ng malinaw na mensahe sa publiko hinggil sa kanyang posisyon sa isyong ito.